Napakagiting ng Pilipinas. Ang malawakang pag-alis ng mga negosyanteng Pilipino matapos ang 30 taon sa Tsina ay gumulat sa buong mundo. Magandang araw sa inyong lahat, mga taga-subaybay. Ang larawang ito ay ang dambuhalang Tech Park sa Guangzhou, isang complex na dating nag-empleyo ng 300,000 katao. Ngayon, ito ay isang lungsod na unti-unting namamatay sa ating mga paningin. At hindi ito isang hiwalay na insidente. Sa aking 20 taong karera bilang isang German financial journalist na nakabase sa Maynila at Hong Kong, buo ang paniniwala ko na ang pag-angat ng Tsina ay hindi mapipigilan, isang katiyakan ng ika-21 siglo. Ngayon, sa pagtayo ko rito, kailangan kong aminin sa publiko ang isang bagay. Lubusan akong nagkamali. Bago tayo magpatuloy, mangyaring i-comment kung saang panig ng mundo kayo nanonood at siguraduhing mag-subscribe dahil ayaw ninyong makaligtaan ang balita bukas. Ako si Jürgen. Sa nakalipas na 20 taon, nag-uulat ako tungkol sa Asia para sa mga nangungunang financial magazine ng Alemanya. Nasaksihan ko ang pagtubo ng mga skyscraper sa Shenzhen. Nakita ko ang mga daungan ng Shanghai na nilalamon at iniluluwa ang mga kargamento ng buong mundo. Akala ko noon, ang merkado at lakas paggawa ng Tsina ang lumikha ng himalang ito. Ngunit ngayon, habang ang mga ilaw ay namamatay at ang mga linya ng produksyon ay humihinto, sa wakas ay nakita ko ang natatagong katotohanan. Sino ba talaga ang nagtayo ng pabrika ng mundo? At sino, matapos pagtaksilan, ang hindi lamang nabigo bumagsak, kundi muling bumangon mula sa abo upang hawakan sa leeg ang teknolohiya ng buong mundo? Ito ay isang kwento ng ugnayan, pagtutuos at paggising na sumasaklaw sa 3 dekada. Upang maunawaan ang malawakang pag-alis na ito, kailangan nating bumalik sa panahong iyon na puno ng oportunidad at maling kalkulasyon. Noong dekada 1990, nang una kong matapakan ang lupain ng Asya, 2 magkaibang amoy ang bumalot sa hangin. Sa isang panig, ang Pilipinas ay dumaranas ng mga hamon ng pagbabago matapos ang EDSA. Tumataas ang sahod, lumalakas ang kamalayan sa kapaligiran, at ang halaga ng lupa ay nakakasakal. Ang mga titulo ng aking mga ulat noon ay pesimistiko. Naniniwala akong ang mga industriyang labor-intensive ng Pilipinas ay nasa bingit na ng pagkalugi. Naaalala ko ang Maynila noon at ang mga pagod na may-ari ng pabrika. Sila ay problemado. Ang hindi magbago ay katumbas ng paghihintay sa kamatayan. Ngunit saan sila magbabago? Sa kabilang panig naman, ang mainland China ay isang malawak at mailap na lupain ng oportunidad. Ang bilog na iginuhit ni Deng Xiaoping sa Shenzhen ay parang isang higanteng magnet. Nag-alok sila ng mga insentibo sa buwis na halos wala kang babayaran. Mayroon silang tila walang katapusang balon ng murang lakas paggawa na handang magbanat ng buto. Kulang sila sa lahat ng bagay, maliban sa isang bagay, tukso. Noong panahong iyon, isang kasabihan ang kumalat sa komunidad ng mga negosyanteng Pilipino: magtayo tayo ng pabrika sa Tsina. Ang pangungusap na iyon ay parang isang garantisadong tiket sa yaman. Ang unang batch ng mga matatapang na negosyanteng Pilipino, dala ang kanilang mga blueprint at mga technical manager mula sa Pilipinas, ay sumakay sa mga eroplano patungong Xiamen at Shenzhen. Sa aking pananaw bilang isang Europeo, sila ay mga tunay na adventurer. Sa loob lamang ng ilang buwan, kinopya nila ang dekada ng karanasan ng Pilipinas sa mga simpleng pabrika doon, at ang gastos ay kalahati lamang kumpara sa Pilipinas. Ang tukso ay napakalaki. Hindi nagtagal, sa aking harapan, isang alon na tinatawag kong The Great Economic Migration ang nagsimula. Mula sa paunti-unting pagsubok, ang mga negosyanteng Pilipino ay naging isang rumaragasang agos na bumalot sa Asya. Mula Hilaga hanggang Timog, mula sa baybayin hanggang sa looban, kung saan may mga paborableng pulisiya, makikita mo ang mga Pilipino. Ang higanteng tagagawa ng sapatos na Marikina Footwear Group ay nagtayo sa Dongguan ng pinakamalaking paggawaan ng sapatos pang sports sa mundo, na gumagawa ng mahigit 200 milyong pares taon-taon na may walang tigil na order mula sa Nike at Adidas. Ang mga kumpanya ng tela mula sa Cebu Textile Alliance ay nagtayo ng operasyon sa Jiangsu at Zhejiang. Inilipat ang buong supply chain mula sa sinulid hanggang sa damit sa mainland. Ang industriya ng electronics ay sumugod din. Ang mga kilalang pangalan tulad ng Integrated Microelectronics Incorporate, IME, Concepcion Industrial at Pascual Laboratories ay nagtayo ng kanilang mga base sa Kunshan at Suzhou.
Ngunit ang tunay na nagpabago sa lahat ng ito, ang naglatag ng pundasyon para sa tadhana ng Made in China ay isang lalaking mula sa Pilipinas, si Jose Joey de la Cruz. Noong 1988, itinatag niya ang kanyang unang pabrika sa mainland sa Longhua, Shenzhen. Noong una, gumagawa lang siya ng maliliit at hindi kapansin-pansing computer connectors. Ang pabrika ay tumutulo at wala pang 100 ang kanyang mga manggagawa. Ngunit napansin ko agad na si Joey de la Cruz ay iba sa mga negosyanteng naghahanap lang ng mabilis na kita mula sa murang paggawa. Hindi lang siya pumunta doon para gamitin ang Tsina, pumunta siya doon para hubugin ang Tsina. Dinala niya ang buong sistema ng pamamahala na ipinagmamalaki ng industriya ng electronics ng Pilipinas. Dinala niya ang isang halos obsesibong pagtuon sa kalidad. At higit sa lahat, dinala niya ang tiwala ng mga malalaking internasyonal na kliyente. Isang tiwala na hindi kayang bilhin ng mga lokal na kumpanyang Tsino gaano man kalaki ang kanilang pera. Pagsapit ng dekada 2000, ang kumpanya ni De La Cruz ay naging isang dambuhala. Sa kasagsagan nito, ang planta sa Guangzhou ay nag-empleyo ng mahigit 350,000 manggagawa. Katumbas ito ng populasyon ng isang katamtamang laki na lungsod sa aking bansang Alemanya. Ang mga iPhone na ginawa dito ay bumubuo sa higit sa kalahati ng pandaigdigang padala. Sa tuwing bibisita ang mga ehekutibo ng Apple sa Tsina, ang una nilang hinto ay palaging sa planta ni De La Cruz. Dahil alam nila, kung wala ang kakayahan sa pagmamanupaktura ng kanyang kumpanya, gaano man kaganda ang disenyo ng iPhone, mananatili lamang itong isang konsepto sa mga drawing ni Steve Jobs. Ang aking mga pagsusuri at ulat noon ay nakatuon sa mga nakakagulat na numerong ito. Ngunit ngayon ko lang napagtanto, nalampasan ko ang pinakamahalagang punto. Ang dinala ng mga Pilipino ay hindi lamang mga pabrika at order. Dinala nila ang kaluluwa, ang kanilang kakayahan sa supply chain management, na hinasa sa Pilipinas sa loob ng ilang dekada ay ganap nilang kinopya sa mainland. Ang mga upstream na pabrika ng amag, hardware at plastic, ang mga midstream na assembly at testing plants, at ang mga downstream na packaging at logistics companies, sunod-sunod silang sumunod sa mga malalaking kumpanya upang magtayo ng mga operasyon. Sa paligid ng isang electronics park, daan-daang mga supplier ang nagsama-sama na bumubuo ng isang mataas na episyente at kumpletong industrial cluster. Ang cluster effect na ito ang nagdala sa kahusayan ng pagmamanupaktura ng Tsina sa isang nakakatakot na antas na kinaiinggitan ng buong mundo. May isang numero na malinaw na nagpapakita nito. Sa kasagsagan noong bandang 2010, ang naipon na halaga ng pamumuhunan ng mga Pilipino sa mainland China ay lumampas sa $200 billion. Ang halagang iyon ay sapat na upang muling itayo ang infrastruktura ng ilang bansa sa Europa. Ang mga trabahong direkta o hindi direktang nilikha nila ay lumampas sa 11 milyong posisyon sa top 100 electronics manufacturers sa mundo. Halos 40% ay mga kumpanyang Pilipino. Sa bawat 10 laptop na ginawa sa mundo, 9 ay nagmula sa mga linya ng produksyon ng mga Pilipino. Sa bawat 10 smartphone na ginawa, 6 man lang ang dapat dumaan sa kamay ng mga Pilipino. Iyon ay isang ginintuang panahon para sa mga negosyanteng Pilipino. Personal kong nasaksihan ang halos maladyos na katayuan ng mga Pilipino sa mainland noon. Itinuring sila ng mga lokal na pamahalaan na parang mga santo ng yaman. Ang Tax Bureau ay hindi nangahas na mag-inspeksyon basta-basta. Ang Environmental Bureau ay nagbubulag-bulagan. Ang mga alitan sa paggawa ay laging naaayos. Ang mga boss na Pilipino, sakay ng kanilang mga itim na Mercedes-Benz, ay palipat-lipat sa pagitan ng mga pabrika at mga gusali ng gobyerno, nakikipagkaibigan sa mga alkalde at mga party secretary. Ang buhay ay napakaganda. Noon, hindi pa naiintindihan ng mga kasamahan ko sa aming head office sa Alemanya. Tinanong nila ako, Jürgen, paano naman ang mga lokal na kumpanyang Tsino? Bakit hindi nila kayang gawin iyon? Sinabi ko sa kanila, dahil ang mga negosyanteng Pilipino ang hindi nakikitang kamay sa likod ng himala ng ekonomiya ng mainland. Sila ang pinakamahalagang tagapagbigay ng teknolohiya, tagapag-export ng pamamahala, at tagapag-ugnay sa merkado para sa Tsina upang maging pabrika ng mundo. Walang pagmamalabis dito. Ito ay isang katotohanang kasing tigas ng bakal. Noong panahong iyon, habang ang mga lokal na kumpanya sa mainland ay nangangapa pa lang kung ano ang quality control, ginagamit na ng mga Pilipino ang Six Sigma at Lean Manufacturing para gumawa para sa mga higanteng pandaigdig tulad ng Apple, HP at Dell.
Ano ang Six Sigma? Sa aming industriya ng pagmamanupaktura, ito ay kumakatawan sa halos perpektong kalidad mas mababa sa 4 na depekto sa bawat 1,000,000 produkto. Ito ay isang pilosopiya ng produksyon na napakahigpit hanggang sa puntong halos malupit, at ang pilosopiyang ito ang kaluluwa ng pagmamanupaktura ng Pilipinas. Noong panahong iyon, ang kooperasyong pang-ekonomiya ng Pilipinas at Sina ay nasa pinakamatamis nitong yugto ng honeymoon. Gayunpaman, bilang isang mamamahayag na matagal nang nasa mundo ng negosyo, alam ko ang isang katotohanan: lahat ng honeymoon ay may katapusan. Ngunit walang sino man ang nag-akala na ang honeymoon na ito ay magwawakas ng wala pang 20 taon at sa isang paraan na napakabagsik at napakalupit. Ang pagbabago ay dumating ng mas mabilis at mas marahas kaysa sa inaasahan ng sinuman. Pagkatapos ng 2016, kasabay ng paglamig ng relasyong politikal sa West Philippine Sea, naramdaman ko ang isang banayad na pagbabago sa saloobin ng Beijing sa mga negosyanteng Pilipino. Ang mga lokal na opisyal na dating magalang at nakikipagkaibigan ay nagbago ng tono. Ang mga ahensya ng gobyerno na dating nagbubukas ng daan para sa mga Pilipino ay nagsimulang dumalaw ng madalas para magpakita ng pag-aalala. Ang mga unang nakaramdam ng lamig ay ang mga malalaki at kilalang kumpanyang Pilipino. Ang mga tax audit ay biglang naging mahigpit, sinusuri ang mga tala ng 5 o kahit 10 taon. Ang hinihinging bayad sa buwis ay umaabot sa 10 milyong yuan. Ang mga ahensya ng kapaligiran ay nagsimula rin ng mga biglaang inspeksyon. Ang mga maliliit na pagkakamali na dati ipinalalampas ay pinalaki bilang malalaking paglabag na nagre-resulta sa malalaking multa o utos na itigil ang operasyon. Sumali na rin ang mga Labor Inspection Department, oras ng overtime, kontribusyon sa Social Security, mga tuntunin sa kontrata bawat isa ay sinusuri gamit ang isang magnifying glass. Naaalala ko ang isang Pilipinong boss na nagpatakbo ng negosyo sa Dongguan ng mahigit 20 taon na nagbuhos ng sama ng loob sa akin sa isang pribadong pagtitipon. Desperado niyang sinabi, "Jurgen, naiintindihan mo ba? Dati, nandito sila para tumulong na lutasin ang mga problema. Ngayon, nandito sila para maghanap ng mga problema." Bumuntong hininga siya. Pakiramdam ko hindi na ako nagnenegosyo. Pakiramdam ko ako ay binabantayan. Ang pakiramdam na ito ay hindi isang kaso lamang. Paraming Pilipino ang natuklasan na ang kanilang mga kumpanya ay napasama sa iba't ibang priority watch list. Ang ilan ay dahil bumalik ang boss sa Pilipinas at dumalo sa ilang sensitibong aktibidad. Ang ilan ay dahil nag-share sila ng ilang artikulo sa social media. Mayroon pa ngang ipinatawag para sa isang pag-uusap dahil lang may salitang Pilipinas sa pangalan ng kanilang kumpanya. Ang tunay na nagpalamig sa puso ng mga Pilipino ay ang walang takip na selective enforcement na nagsimula pagkatapos ng 2018. Sa parehong industrial park, isang kumpanyang Pilipino ang pinagmulta at pinahinto ang operasyon dahil may mga nakaharang sa fire exit. Ang katabing kumpanyang Tsino na may parehong problema ay walang anumang naging abala. Ang parehong paglabag sa environmental emission standards. Ang Pilipino ay kailangang magbayad ng milyon-milyon habang ang lokal na kumpanya ay binigyan lang ng babala. Isang negosyanteng Pilipino sa Kalasingan ay galit na nagtanong sa akin, ano ba ang ginawa naming mali? Nagdala kami ng puhunan, lumikha ng trabaho, nagbayad ng buwis. Bakit ngayon ay tinitingnan kami na parang mga kaaway? Ang sagot ay simple at malupit. Kapag ang politika ay nanaig sa ekonomiya, kapag ang ideolohiya ang naging pangunahing sukatan para sa isang kumpanya, ang pagkakakilanlan ng isang negosyanteng Pilipino ay nagbago mula sa pagiging isang santo ng yaman tungo sa pagiging isang potensyal na panganib. Malinaw ang lohika ng Beijing. Sa aking pananaw, ito ay isang mapanganib na kalkulasyong pampulitika. Dahil ang gobyerno ng Pilipinas ay ayaw makinig, ang mga negosyanteng Pilipino sa mainland ang pinakamahusay na hostage at kasangkapan para sa panggigipit. Naniniwala sila na sa pamamagitan ng pag-atake sa mga Pilipino, makakalikha sila ng takot sa ekonomiya sa loob ng Pilipinas na pipilitin ang mga negosyanteng ito na bumalik at ilobby ang gobyerno ng Pilipinas na baguhin ang paninindigan nito. Ang estratehiyang ito ay lumikha ng takot sa simula. Naaalala ko na maraming maimpluwensyang negosyante sa Pilipinas ang nagsimulang manawagan para sa pagpapabuti ng relasyon. Ngunit nagkamali sila sa isang napakahalagang bagay. Ang mga negosyanteng Pilipino ay hindi tanga at lalong hindi sila walang pagpipilian.
Kapag ang isang merkado ay nagsimulang maging puno ng kawalan ng katiyakan, kapag ang kapaligiran para sa pamumuhunan ay nagbago mula sa pagiging palakaibigan tungo sa pagiging pagalit, ang kapital ay boboto gamit ang kanyang mga paa. Noong 2019, isang internal na ulat ng survey ang tahimik na kumalat sa mga Pilipino. Sa survey na ito na sumaklaw sa mahigit 200 kumpanyang Pilipino sa mainland, mahigit 70% ang nagsabing pesimistiko sila sa kapaligiran ng negosyo sa susunod na 5 taon. Mahigit 60% ang nagsabing isinasaalang-alang nila o nagsimula ng ayusin ang kanilang operasyon. Pagsapit ng 2020, sa pagsiklab ng pandemya, ang porsyentong ito ay tumaas sa higit 80%. Ang pandemya ang naging huling dayami na bumasag sa likod ng kamelyo. Ang mga lockdown, zero COVID policy at patong-patong na mga hakbang sa pag-iwas ay nagpabagsak sa maraming pabrika ng Pilipino sa loob ng ilang buwan. Ang mas masama pa, ang mga manager at technical staff mula sa Pilipinas ay hindi makabiyahe ng malaya sa pagitan ng dalawang bansa. Isang Pilipinong CEO sa industriya ng teknolohiya ang walang magawang nagsabi sa akin, "Jurgen, ang pabrika ko sa Kunshan ay kailangang magpalawak. Kailangan ko ng mga senior engineer mula sa Pilipinas para i-calibrate ang mga kagamitan." Pero 3 buwan nang na-stock ang application nila. Kapag natapos ang pesteng pandemyang ito, ang mga order ay lumipad na sa Vietnam. Ang tunay na nagpasama ng kanilang loob ay ang diskriminasyon ng mainland sa mga dayuhang kumpanya sa panahon ng pandemya. Ang mga ehekutibo mula sa Europa at Amerika ay maaaring pumasok sa pamamagitan ng mga espesyal na channel. Ang mga kumpanyang Hapon at Koreano ay mayroon ding medyo nababaluktot na mga kaayusan. Tanging ang mga Pilipino ang pinahirapan ng husto. Isang negosyanteng Pilipino sa isang pribadong pagtitipon ay galit na hinampas ang mesa at sumigaw, "Ilang dekada na kaming namumuhunan dito. Tapos ang trato sa amin ay mas mababa pa sa isang bagong dating na Europeo. Ano ito? Mga investor ba kami o mga hostage?" Ang pagbisita ni US Vice President Kamala Harris sa Pilipinas noong 2022 ay tuluyang pumunit sa huling tabing. Nag-anunsyo ang Beijing ng isang serye ng mga parusa laban sa Pilipinas. Sa pangalan, ito ay laban sa gobyerno ng Pilipinas, ngunit ang mga bala ay tiyak na tumama sa mga negosyanteng Pilipino. Ang kalakalan ay sadyang nilimitahan. Ang ilang mga produktong agrikultural at industrial na materyales ay hinarang. Mayroon pang mga kumpanyang Pilipino na biglang natagpuan ang kanilang sarili sa isang unreliable entities list na may malabong mga dahilan at walang paraan para umapela. Doon lang tuluyang naintindihan ng mga negosyanteng Pilipino. Ang kasabihan noon na ang mga negosyanteng Pilipino ay mabubuting kapatid ay isang formalidad lamang na sinasabi kapag kailangan kanila. Kapag kailangan ng politika na manaig sa interes ng ekonomiya, ang mga taon ng pamumuhunan at sakripisyo ay walang halaga sa timbangan ng kapangyarihan. Isang may-ari ng electronics factory sa Suzhou na nag-operate doon sa loob ng 25 taon ay sumulat ng ganito sa kanyang social media nang magpasya siyang umalis. Kapag ang isang lugar ay nagsimulang tukuyin ang iyong kumpanya batay sa iyong pinagmulan at paninindigan sa politika, kahit gaano pa kalaki ang kita at buwis na binabayaran mo, hindi nito mabibili ang respeto. Oras na para umalis. Ang pagpapasya na umalis at ang aktwal na pag-alis ay dalawang magkaibang bagay. Gaano kahirap para sa isang kumpanyang nag-operate sa mainland China sa loob ng 20,030 taon na umalis? Ang mga kagamitan ay kailangang ilipat, ang mga manggagawa ay kailangang tanggalin, ang mga pabrika ay kailangang ibenta, at ang mga kliyente at order ay kailangang ilipat. Hindi ito isang proyektong magagawa sa isang gabi. Nangangailangan ito ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 taon ng pagpaplano at pagpapatupad. At ang matatalinong negosyanteng Pilipino ay nagsimula ng tahimik na magplano noong 2018. Ang kanilang estratehiya ay tinatawag naming risk diversification and multi-location deployment. Sa ibabaw, ang kanilang mga pabrika sa mainland China ay patuloy na gumagana. Ngunit sa katotohanan, tahimik na silang nagtatayo ng mga bagong production base sa Timog Silangang Asya, sa India at maging sa Mexico. Ang Vietnam ang pinakasikat na destinasyon. Ang bansang ito ay may mga kalamangan na katulad ng sa unang yugto ng mainland China, batang populasyon, mababang sahod at isang gobyernong aktibong nag-aanyaya ng mga mamumuhunan. Ang mas mahalaga,
Ang Vietnam ay may mga free trade agreement sa Estados Unidos at European Union na may mas mababang taripa sa pag-export kaysa sa Tsina. Ang India ay isa pang mahalagang punto. Bagamat ang infrastruktura ng India ay nahuhuli at ang burokrasya ay nakakabaliw sa kabagalan, mayroon itong isang hindi mapapalitang kalamangan, isang domestic market na may 1.4 bilyong tao. Isang Pilipinong boss na nagtayo ng pabrika sa Ho Chi Minh City, Vietnam, ay nagbahagi ng kanyang karanasan. Ang sahod ng mga manggagawang Vietnamese ay halos kalahati ng sa Tsina at hindi rin sila masama sa pag-aaral. Bagamat mabagal ang gobyerno, hindi ka naman nila basta-basta iimbestigahan dahil sa iyong paninindigan sa politika. At kapag nalaman ng mga kliyente ko na sa Vietnam, ako gumagawa, masaya silang magbigay ng order dahil gusto rin nilang i-diversify ang kanilang panganib. Ang kapital ay walang sariling bayan. Narinig ko na ang kasabihang ito sa loob ng 20 taon. Ngunit ang mga nagsasabing ang mga negosyanteng Pilipino ay walang utang na loob ay hindi nauunawaan ng sanhi at bunga. Hindi ang mga Pilipino ang kusang umalis. Sila ay itinulak palabas ng isang masamang kapaligiran. Maaaring walang sariling bayan ang kapital, ngunit may alaala ang kapital. Naaalala nito kung sino ang nagtrato dito ng mabuti at kung sino ang nagtaksil dito. Ang datos ay hindi nagsisinungaling. Ang pinakabagong istatistika mula sa Maynila ay nagpapatunay sa aking mga obserbasyon. Ayon sa datos na inilabas ng Department of Trade and Industry ng Pilipinas noong 2025, sa unang 8 buwan lamang ng 2025, ang aprobadong pamumuhunan ng mga Pilipino sa mainland China ay bumagsak ng malaki, isang matinding pagbaba ng 73.3% kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Hindi ito isang maliit na pagbabago, ito ay isang tunay na pagtakas. Sa parehong panahon, ang kabuuang pamumuhunan ng mga Pilipino sa ibang bansa ay umabot sa nakakagulat na 31.45 bilyong US dollars. Ang pera ay nagsasabi sa mundo ng kanilang bagong direksyon sa pinakatapat na paraan. Sa simula, hindi gaanong pinansin ng mga opisyal ng Tsino ang pag-alis ng mga Pilipino. Sa aking opisina sa Shanghai, ang naririnig ko lang ay isang uri ng bulag na kumpiyansa. Sabi nila, kung umalis ang mga Pilipino, kami na ang gagawa. Akala nila, gamit ang teknolohiyang ninakaw nila sa mga nakaraang taon at ang malalaking subsidiya ng Estado, kayang-kaya ng mga lokal na kumpanya na pumalit. Sabi nila, nasa amin ang pinakakumpletong supply chain sa mundo. Ang kaisipang ito ay sinampal ng katotohanan pagkatapos ng 2023. Ang Guangzhou, Dongguan, Kunshan at Suzhou, mga sentro ng pagmamanupaktura na dating umunlad dahil sa mga Pilipino, ay nagsimulang malugmok sa isang sitwasyon kung saan ang mga pabrika ay walang laman at ang mga tao ay wala na. Sa isang malaking industrial park, malalaking pabrika ang may mga karatula na for rent, ngunit walang nagtatanong. Ang mga gate ng pabrika na dati siksikan ng mga manggagawa tuwing umaga ay ngayon ay desyerto. Ang mga lokal na pamahalaan ang unang nakaramdam ng matinding sakit. Ang pag-alis ng mga Pilipino ay nangangahulugan ng mas kaunting buwis at nawawalang trabaho. Ang mas malalang problema ay ang pagkasira ng supply chain. Ang dinala ng mga Pilipino sa kanilang pag-alis ay hindi lamang ang kanilang mga pabrika, kundi ang buong ecosystem ng industriya. Kapag umalis ang isang assembly plant, daan-daang upstream na supplier ng piyesa at amag ang nawawalan ng kanilang pinakamalaking kliyente. Ang chain reaction na ito ay nag-iwan sa maraming lokal na kumpanya na gustong sumalo sa mga order ng mga Pilipino na nagulat at hindi handa. Mayroon akong isang totoong kaso. Isang lokal na electronics company sa Shenzhen, matapos umalis ang isang nangungunang kumpanyang Pilipino, ay sabik na gustong makuha ang naiwan nitong order mula sa Apple. Nagpadala ang Apple ng mga tao para i-audit ang pabrika at nagbigay ng isang listahan ng mahihigpit na requirements. Ang yield rate ay dapat umabot sa 99.8% o higit pa. Ang delivery cycle ay hindi dapat lumampas sa 45 araw at kailangan nilang sumunod sa pinakabagong carbon emission standards. Kumpiyansa ang lokal na kumpanya, ngunit sa trial production pa lang, ang yield rate nila ay 95% lamang at naantala ang paghahatid ng 3 linggo. Agad na kinansela ng Apple ang order. Malungkot na sinabi sa akin ng boss, akala namin sapat na ang galing ng teknolohiya namin. Hindi pala namin akalain na napakalayo pa rin pala namin kumpara sa mga Pilipino. Ito ang katotohanan.
Maraming lokal na kumpanya ang natuklasan lamang matapos subukang pumalit na ang tunay na agwat ay wala sa kagamitan kayang bumili ng Tsina ng parehong makina. Ang tunay na agwat ay nasa pamamahala, nasa kaluluwa. Ang mga negosyanteng Pilipino, matapos ang ilang dekada ng pagsubok, ay hinasa ang kanilang kakayahan sa lean production, quality control at supply chain coordination sa isang antas ng kahusayan. At ang mga lokal na kumpanyang Tsino, kahit mayroon silang mga makina ng brand A, ay hindi makagawa ng kalidad at kahusayan ng brand A. Ang mas nakamamatay ay ang pagkawala ng tiwala ng kliyente. Ang mga malalaking internasyonal na tatak ay pinili ang mga Pilipino hindi lamang dahil sa presyo, kundi dahil sa hindi mapapalitang tiwala na binuo sa loob ng mahabang panahon ng pakikipagtulungan. Matapos umalis ang mga Pilipino, karamihan sa mga naiwang order ay hindi napunta sa mga lokal na kumpanyang Tsino, kundi sumama sa mga Pilipino sa Vietnam at India. Kahit ang kanluraning mundo ay sa wakas nagising na. Noong tagsibol ng 2025, ang mga foreign minister ng G7 ay naglabas ng isang joint statement na hayagang tinukoy at ipinahayag ang kanilang pagkabahala sa mga non-market policies and practices ng China. Kinondena ang mga ito sa pagdudulot ng mapaminsalang overcapacity at pagbaluktot sa pandaigdigang merkado. Kapag ang pinakamakapangyarihang grupo ng mga customer sa mundo ay hayagang nagbabala sa iyo, masasabi kong tapos na ang laro. Habang ang mainland China ay nalulunod sa mga problema dahil sa pag-alis ng mga Pilipino at ang ekonomiya nito ay nasa kumunoy, ang Pilipinas naman ay nakaranas ng isang hindi inaasahang pagbangon. Ito ay parang isang biro ng tadhana, ngunit ito ang katotohanang nasasaksihan ko ngayon. Noong 2019, inilunsad ng gobyerno ng Pilipinas ang Balik Negosyante Investment Action Plan na nag-aalok ng mga insentibo sa buwis, tulong sa lupa at mga pautang upang hikayatin ng mga Pilipinong negosyante sa ibang bansa na bumalik. Noong una, maraming internasyonal na tagamasid, kasama na ako, ang hindi naniniwala rito. Naisip namin, ang Pilipinas ay may limitadong lupa at mataas na sahod. Paano nito maaakit pabalik ang mga pabrika na sanay na sa murang gastos sa mainland? Ngunit muli naming minaliit ang halaga ng Pilipinas. Ang unang alon ng mga bumalik ay ang mga kumpanyang naapektuhan ng US-China trade war. Upang maiwasan ang mga taripa ng US, kailangan nilang ilipat ang kanilang produksyon palabas ng China. Sa halip na pumunta sa isang ganap na dayuhang lugar tulad ng Vietnam, mas pinili nila ang pamilyar na Pilipinas. Isang Pilipinong boss na gumagawa ng mga server ang nagsabi sa akin, "Jurgen, 25 taon akong nanatili sa mainland. Plinano kong magretiro doon. Ngunit ang mga karanasan sa mga nakaraang taon ay nagpatanto sa akin na gaano man karaming pera ang kitain mo, kung walang seguridad, lahat ay walang kabuluhan. Ang pagbalik sa Pilipinas, bagamat mas mataas ang gastos, ay nagbibigay sa akin ng mahimbing na tulog sa gabi. Ang halagang iyon ay hindi matutumbasan ng pera." Ang ikalawang alon ng mga bumalik ay ang mga tunay na high-end manufacturing industries. Natuklasan ng mga kumpanyang ito na ang Pilipinas ay may isang hindi mapapalitang kalamangan na minamaliit ng buong mundo, ang talento nito. Ang isang senior na inhinyerong Pilipino ay katumbas ng 10 ordinaryong inhinyero sa mainland. Bukod dito, ang mga universidad at institusyon ng pananaliksik sa Pilipinas ay may malalim na pundasyon sa mga larangan ng semiconductors, precision machinery at optoelectronics. At ang Sinag Microsystems ang pinakamaliwanag na parola sa gitna ng bagyong ito. Ang katayuan ng kumpanyang ito sa pandaigdigang industriya ng semiconductor ay umabot na sa antas ng isang pambansang balyuarte. Ang Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm, lahat ng nangungunang kumpanya ng chip design sa mundo ay kailangang pumila para sa kapasidad ng produksyon ng Sinag. Bakit? Dahil habang ang Beijing ay nagyayabang pa rin tungkol sa kanilang mga luma ng proseso na sinusuportahan ng subsidiya ng Estado, ang Sinag ay dalubhasa na sa pinaka-advanced na 3-nanometer at 2-nanometer na teknolohiya sa mundo. Ang pinakabagong ulat sa pananalapi ay nagpapatunay dito. Noong Oktubre 2025, inihayag ng Sinag ang kita nito sa ikatlong quarter na tumaas ng 40.8% kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ang kanilang earnings per share ay tumalon ng 50.5%. Sa aking bansang Alemanya, ang 1% paglago ng ekonomiya ay sapat na para magbukas ng champagne at magdiwang. Ngunit sa Pilipinas, ang kita ng isang kumpanya sa isang quarter ay lumago ng 50%.
Ano ang dahilan sa likod nito? AI. Ang buong mundo ay nahuhumaling sa pagbuo ng artificial intelligence. Ang Nvidia ay may hawak ng 92% ng AI chip market at ang Sinag ang pangunahing tagagawa para sa Nvidia. Ang mundo ay tumatakbo sa AI at ang Pilipinas ang nagpapatakbo sa AI. Ang tagumpay ng Sinag ay nagpasigla rin sa pagbabalik at pag-upgrade ng buong semiconductor supply chain. Ang istruktura ng industriya ng Pilipinas ay sumailalim sa isang fundamental na pagbabago. Dati, ang Pilipinas ay isang bansa ng BPO. Kumikita ng dugot pawis sa paggawa para sa iba. Ngayon, ang Pilipinas ay isang teknolohiyang kapuluan na may hawak ng mga kritikal na teknolohiya at kumikita ng mga royalty sa teknolohiya na kailangang bayaran ng buong mundo. Kahit ang pinakakonserbatibong mga institusyong pampinansyal sa mundo ay kinailangang aminin ang bagong katotohanan ito. Sa kanilang World Economic Outlook Report noong Oktubre 2025, muling itinaas ng International Monetary Fund ang forecast ng paglago para sa Pilipinas na tinatayang aabot sa 3.7% ang paglago nito sa 2025. Ang numerong ito ay lumampas sa pandaigdigang average. Habang ang buong mundo ay nagsisikap na labanan ang recession, ang Pilipinas ay bumibilis pasulong. Ang pagbabagong ito ay ganap ding nagpabago sa direksyon ng pandaigdigang politika. Nang magsimula akong magtrabaho dito, lahat ng aking mga kasamahang Europeo, lahat ng mga politiko ay itinuturing ang Beijing bilang isang banal na lugar na dapat bisitahin. Ngayon, sa taglagas ng 2025, ang nakikita ko ay mga matataas na delegasyon ng parlamento mula sa Sweden, Alemanya at Estonia, sunod-sunod na lumilipad patungong Maynila. Ang European Union ay aktibong nag-oorganisa ng mga EU-Philippines matchmaking events na naghahanap ng malalim na pakikipagtulungan sa larangan ng AI at semiconductors. Hindi sila pumupunta para magbenta ng mga sasakyan. Pumupunta sila para hanapin ang hinaharap. At ito ang nagdudulot sa atin sa pinakakritikal na tanong. Bakit pinili ng mundo, lalo na ng Estados Unidos, Japan at Europa, ang Pilipinas sa gitna ng tunggalian ng US at China? Ang sagot ay higit pa sa ekonomiya. Sa huling bahagi ng 2024, ipinasa ng Kongreso ng US ang National Defense Authorization Act para sa fiscal year 2025. Hindi ito isang salita lamang, ito ay isang batas na may bisa. Malinaw na kasama sa batas ang mga probisyon para sa pagpapalakas ng kooperasyong pansiguridad sa Pilipinas at pagtataguyod ng kooperasyon sa industriya ng depensa. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, isinasama ng Estados Unidos ang Pilipinas sa pinakasensitibong supply chain ng depensa nito. Ginagawa nila ito hindi lamang dahil sa Sinag Microsystems, kundi dahil ang Pilipinas ay may kaparehong mga pagpapahalaga sa kanila. Ito marahil ang pinakaayaw aminin ng Beijing, ngunit ito rin ang pinakahinahangaan ko bilang isang Europeo. Ayon sa ulat ng Freedom House noong 2025, ang kalayaan sa Pilipinas ay kabilang sa pinakamataas sa mundo. Ang Democracy Index ng The Economist ay nagrango sa Pilipinas bilang numero 1 full democracy sa Asia. Kayang magtayo ng China ng mga skyscraper, ngunit hindi nila kayang magtayo ng kalayaan. Ang Pilipinas ay hindi lamang gumagawa ng mga chips. Gumagawa ito ng tiwala. Kapag ang isang bansa ay sabay na nagtataglay ng nangungunang teknolohiya, matatag na panuntunan ng batas, at ang numero 1 demokrasya sa Asia, hindi na ito isang piyesa sa chessboard. Ito ay isang parola na dapat ipagtanggol ng buong kampo ng demokrasya sa mundo. Sa pagtatapos ng 2024, isang Pilipinong manager mula sa Guangzhou Tech Park na kilala ko ay natapos ang huling pag-install ng kagamitan sa kanyang bagong pabrika sa Bangalore, India. Tumayo siya sa harap ng bagong-bagong linya ng produksyon. Tinitingnan ng mga kahon ng mga iPhone. Nagpadala siya sa akin ng isang larawan na may kasamang isang pangungusap. Jürgen, nagsimula na ang isang bagong panahon. Ang kalidad ng mga teleponong ito ay eksaktong katulad ng mga ginawa sa planta sa Guangzhou, ngunit ang mga manggagawang gumagawa sa kanila ay nagsasalita ng hindi. Ang malawakang pag-alis ng mga negosyanteng Pilipino mula sa isang patak noong 2019 hanggang sa isang baha ngayon ay ganap na nagbago sa tanawin ng pandaigdigang pagmamanupaktura. Kaya, sa pagbabagong ito, sino ang natalo at sino ang nanalo? Ang China, walang duda, ang pinakamalaking talunan. Ang nawala sa kanila ay hindi lamang pamumuhunan at trabaho.
Ang nawala sa kanila ay ang kaluluwa ng industriya ng pagmamanupaktura, ang mga dekada ng karanasan sa pamamahala at ang network ng mga internasyonal na kliyente. Ang mas malala, nawala sa kanila ang tiwala. Kapag ang isang merkado ay nagsimulang tratuhin ang mga kumpanya batay sa paninindigan sa politika sa halip na mga panuntunan sa negosyo, walang mamumuhunan ang tunay na magtitiwala pa sa merkadong iyon. Sino ang tunay na nagwagi? Vietnam ba? India ba? Hindi. Ang tunay na nagwagi ay ang Pilipinas. At ang ipinanalo ay hindi lamang mga numero sa ekonomiya, kundi isang pagbabago sa pag-iisip. Ginamit ng Pilipinas ang 30 taon upang magbago mula sa pagiging isang bansa ng BPO na may mababang pagtingin sa sarili tungo sa pagiging isang teknolohiyang kapuluan na may kumpiyansa. Mula sa kahinaan ng pag-asa sa isang merkado tungo sa kalakasan ng multilokasyong deployment. Mula sa pagiging pasibong tagatanggap ng geopolitika tungo sa aktibong paggamit ng sariling halaga upang makuha ang respeto ng mundo. Ang lohika ng Beijing noon ay kayang baluktutin ng politika ang ekonomiya, ngunit nakalimutan nila ang isang bakal na panuntunan na pinaniniwalaan ko bilang isang financial journalist. Maaaring walang sariling bayan ang kapital, ngunit laging may alaala ang kapital. Naaalala nito kung sino ang nagtaksil dito. Naaalala rin nito kung sino ang karapat-dapat sa kanyang pagtitiwala. Sa pagbabalik tanaw, ang panggigipit at pananakot ng mainland China ay hindi nagpabagsak sa Pilipinas. Sa halip, pinukaw nito ang kamangha-manghang katatagan at pagkamalikhain ng kapuluan. Ito ay nagpapatunay sa lumang kasabihan. Mula sa bingit ng kamatayan, doon isisilang ang bagong buhay. Habang ang mga ilaw sa Guangzhou Tech Park ay isa-isang namamatay, habang ang mga makina sa mga pabrika sa Dongguan ay humihinto sa pag-ugong, isang panahon na umaasa sa murang paggawa at kalkulasyong pampulitika ay nagwakas na. Ngunit sa mga laboratorio sa Clark Global City, ang mga inhinyero ay bumubuo na ng susunod na henerasyon ng 2 nanometer chips. Sa mga daungan ng Batangas, ang malalaking talim ng wind turbine ay binubuo, naghahanda para sa pinakamalaking offshore wind farm sa Asia. Isang bagong panahon ang nagsimula na. At sa pagkakataong ito, ang script ay isinulat ng Pilipinas mismo. Ako si Jurgen. Salamat sa inyong panonood.